Sumuko na rin kanina sa Sandigan Bayan at nagbayad ng piyansa ang iba pang akusado sa pork barrel scam. Nakatutok si Bernadette Reyes. Naging mailap sa media si dating Technology Resource Center Director General Dennis Cunanan nang dumating sa Sandigan Bayan. Sumuko rin sa Sandigan si Cunanan bago pa arestuhin para sa 7 counts ng graft na isinampa ng Ombudsman kaugnay ng pork barrel fund scam. Pinroseso at kinuhanan ng mugshot. Ayon sa kanyang abogado, nagpiyansa rin si Cunanan ng 210,000 pesos. Ayon sa whistleblower na si Ben Hurloy, isa si Cunanan sa pinuno ng TRC na tumanggap ng 10% kickback sa mga transaksyon ng PDAF sa NGOs ni Napoles. Itinanggi ito ni Cunanan sa pagtestigo niya sa Senado. Meron ho kaming i-final na motion for reconsideration sa Ombudsman. Binabanggit nun sa kanyang motion for reconsideration na merong absolute necessity sa kanyang testimony. Sumuko na rin sa Sandigan Bayan ng legislative staff ni Senator Bong Revilla na si Attorney Richard Cambe. Patunay daw ito na inosente siya. Agad naman pinagbigyan ng korte ang hiling nitong makulong sa PNP Custodial Center. Attorney Cambe is of course concerned about his safety. So he wants PNP to be in charge of his custody. His name was used, his signatures were forged, and his identity was actually used by the perpetrators of the PDAF scam. That's why he wants his innocence to be proved. Nakapagpiyansa na rin ng mga opisyal ng Department of Budget and Management na sina Undersecretary Mario Relampagos, Lalaine Paule, Rosario Nunez at Mari Lubare matapos hilingin sa korte na ibaba ang bail nila sa 240,000 kada akusado mula 480,000 pesos. Ayon sa motion, mga fixed income earners daw sila at walang sapat na kakayanang puna ng orihinal na halaga ng piyansa. Nagpiyansa naman sa halagang 90,000 pesos para sa 7 counts ng graft si Chita Halandoni na opisyal ng National Livelihood Development Corporation. Sa ilalim ng batas, bailable offense ang kasong graft. Non-bailable naman ang kasong plunder. Pero maaari pa rin maghain ng petition for bail ang akusado at maaari itong pagbigyan ng korte kung mahina ang ebidensya na guilty ang akusado. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.